Panginoon, salamat po sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa anointing, sa awitan, at sa pagpupuri sa iyo. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng ito, Panginoon, at ang lahat sa araw na ito, Lord, ikaw po ang manguna sa amin. Gamitin mo po ang iyong likod upang may taas po ang iyong pangalan sa bawat isa sa amin. Nangarito, Panginoon. At ikaw po, Lord, ang pumagigna sa amin. At ikaw ang magtagumpay. Ikaw ang laging maitaas sa araw-araw sa bawat oras, Panginoon. Simula umpisa hanggang sa matapos ng gawain ito. Sa iyo lamang ang tagumpay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Yung bang palakpak na mayroon pang palakpak na dito na ay pumawag din mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At itiyan po natin yung ating pong mga katabi. At sabihin po natin sa kanya, ang gwapo mo, Brad. Ang ganda mo, sis. Anong meron dyan, sis? Anong meron dyan, Brad? Diba? Amen? Even by faith, mga kapatid, we can speak good to our neighbor, to our brothers and sisters. Brad, mukhang pinagpapala ka ngayon. Diba? Kahit na just speak in faith. Amen po? Amen. Alam niyo tayo, mga kapatid, tuwing pumupunta po tayo, narinig ko kanina kay Pastor Romy yung ganda pakinggan, yung bahay-sambahan. Sabihin nyo nga po, mga kapatid, bahay-sambahan. Bahay-sambahan. Yan. Alam niyo po ba na tayo po ay nasa bahay-sambahan? Amen. Bahay-sambahan ng Diyos. Amen. O, tuwing tayo po ay pumupunta sa Panginoon, nandito, at tayo po ay para sumamba sa Panginoon, lagi nating tatandaan, at yan ang inaalala natin, mga kapatid, na tayo po ay nasa bahay ng Diyos. Nasa bahay-sambahan. Wala po tayo sa palengke. Wala po tayo sa bahay natin. Nandun po tayo, nandito po tayo sa bahay ng Diyos. Everybody say amen. 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 Sabihin nyo nga po, bahay ng Diyos. Yan. Tayo po ay nasa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos o ang church, mga kapatid, hindi po yung building. Hindi po itong building na to. Hindi po yung upuan, hindi po yung mga instrument na yan, hindi po yan. Ang bahay ng Diyos ay mga anak ng Diyos na nagtitipon. Sila ang bumubuo ng bahay ng Diyos. Narinig niyo po ba, mga kapatid? Okay. Pag nakikinig tayo, dito lang po tayo makinig. Amen po? So, ang sabi ko, bahay ng Diyos. Tayo po ay nasa bahay ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, kaya nga itong araw na to, dapat masaya tayo. Dapat nagkagalak tayo at hindi po ako, mga kapatid, hindi po ako ang inaabangan nyo dito. Ang inaabangan nyo dito ang ating Panginoon, yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi po ako. Not me. It's the Lord Jesus. Because tayo po ay nasa bahay ng Diyos. Kapag tayo po ay nasa bahay ng Diyos, mga kapatid, alam natin ito ay bahay ng Diyos. Ito ay bahay ng Diyos at hindi ito yung building, mga kapatid. Ang building, ang bahay ng Diyos, tayo na anak ng Diyos na nagkakatipon dito, tayo ang bumubuo ng bahay ng Diyos. Amen po ba? Katulad po yan, mga kapatid, ng the living stone. Alam niyo po, yung living stone, maraming mga bato dyan, pag lumabas kayo o kahit sa kayong lugar, makita yung mga tawag dyan, mga stones. Pero kailan sila nagiging living stone? Kapag yung stone na yun ginamit mo sa pagtatayo ng bahay, ang bato na yun ay tinatawag kong living stone.
kapag ginagamit na po siya sa bahay. Pero once na pagtatayo, once na hindi pa yan ginagamit sa pagtatayo, simple or normal, ordinaryong bato lang po yan. Pero pag ginamit mo pa, ang tawag na po dyan, living stone. Ginagamit. Ang pagsamba sa Diyos, hindi lang po pag-awit. Hindi lang po pag-awit. Ang pagsamba sa Diyos, yung buong buhay mo, ginagamit sa pagsamba. Kaya pagkatapos ng pag-awit natin, akala natin tapos na yung pagsamba. Hindi po, mga kapatid. Yung buong buhay mo, pagsamba sa Diyos yan. Lahat ng ginagawa mo, pagsamba sa Diyos yan, mga kapatid. Kung alam natin ang Diyos, kung kilala natin ang Panginoon, bawat salita mo, pagsamba sa Diyos yan. Bawat galaw mo, pagsamba sa Diyos yan. Amen. Dahil lalo na tayo po ay nasa bahay ng Diyos. Katulad ng living water. Bakit tinatawag silang living water? Tayo, tinawag po tayong living stones eh. We are like living stones. Bakit? Tinawag tayo ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay na walang assignment. Na para bang nabuhay ka lang na bahala ka sa buhay mo. Walang ganun, mga kapatid. Lahat po tayo tinawag, binigyan tayo ng buhay na meron po tayong assignment. We are called for an assignment. Kaya kapag yung assignment na yan, nakikilala natin yan lalo kapag tayo ay nasa bahay ng Diyos. Kapag tayo laging dumadating, lagi tayong nagsasama-sama, at lumalapit sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, yung assignment mo, lalong lumiliwanag, lalong nagiging klaro sa'yo. Nagkakaroon ka ng direksyon, nagkakaroon ka ng destiny sa buhay mo. Akala mo, itong linggo na to, matutulog ka lang, hindi ka matutulog lang. You have an assignment. Yung buhay mo, gamitin mo yan para sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Panginoon, kilalanin mo ang Panginoon. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya nga, alam nyo, ang Bible, ang sabi, kung naalala nyo, yung istorya, nung experience in Emmaus, yung dalawang mag-asawa, mga kapatid, nagkikwentuhan yung mag-asawa. Araw po yun that is the first Sunday. Sunday po yun. The Resurrection Day. Sunday po yun. Nagkikwentuhan yung dalawa. Alam nyo kung anong pinagkikwentuhan nila? They were so sad. Saan ka nakakita? Araw ng Resurrection Day ng Panginoon, yung dalawang disciple ng Panginoon na mag-asawa ay nalulungkot. Pinag-uusapan nila, tingnan nyo po, dito sa tinutukoy ko, nasa Luke chapter 24, verse 13, ang sabi niya, "Now behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem." So galing po sila sa Jerusalem. Ano po yung Jerusalem? City of God. Galing po sila sa City of God. Nandun po sila sumasamba. Nandun po sila nandun nila tinataas ang Panginoon. Nandun sila nag-worship, mga kapatid. Ngayon, after their worship, maybe papunta na sila sa bahay nila. Kanya-kanyang bahay na. Tama po ba, mga kapatid? So, pagkatapos nila doon sa Jerusalem, dapat masaya silang umuwi. Pero hindi sila masayang umuwi, mga kapatid. Dahil ang pinag-uusapan nila, ang sabi po dito sa verse 14, "And they talked together of all these things which had happened." Ano po ba nangyari? Yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. So it was while they conversed and reasoned. Tingnan nyo ha, mga kapatid, nabuhay na po ang Panginoon, pero yung istorya ng buhay ng Panginoon, nalulungkot po sila. Amen? Nalulungkot sila. So it was while they conversed and reasoned that Jesus Himself drew near and went with them. So habang nag-uusap sila, tingnan yung mga kapatid yung ginawa ng Panginoon. No? Yung dalawang mag-asawa na to, papuntang Emmaus, 7 miles naglalakad lang po sila. Sarap magkwentuhan, di ba? Araw ng linggo. At pag-uusapan yung Panginoon. Kaso ang pinag-uusapan nila mga kapatid, yung nangyari sa Panginoon, na nalulungkot sila. Sinabayan sila ng Panginoon na hindi nila namamalayan, katabi na pala nila ang Panginoon. Tama? Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, ano ba yung pinag-uusapan nyo? Verse
17. And he said to them, "What kind of conversation is that you have with one another as you walk and are sad?" Di ba? Ano ang pinag-usapan niyo? Tapos ngayon, nalulungkot. Dapat masaya kayo eh. Amen? Amen. Pag ano ng linggo mga kapatid tayo, pag pinati natin yung kapwa natin, masaya tayo. Bakit? Resurrection Day. Amen. Amen? Amen. At dito, in-explain nila bakit sila kalungkot. The reason why, mga kapatid, dito tayo tumingin. Kanina, sinishare ko kanina. Maraming mga tao, they are frustrated. They are depressed. Nawawalan sila ng gana. You know why? They lose sight. They have lost the sight of Jesus. Meron silang ibang priority. Nakatingin sila sa, hindi na sila nakatingin sa Panginoon. They lost sight of Jesus. Amen po? Naintindihan mo ba natin mga kapatid? Amen. Alam niyo kaya ako sinasabi, nasa Bible po ito. Sinabi po dito. Nasabi ng Panginoon, "You slow of heart to believe." Mahina kayo, hindi kayo. Basahin niyo po sa verse 26. 25. Then he said to them, "O foolish ones, kay hahangan ninyo, and slow of heart to believe in all this the prophet have spoken." Hindi nyo ba alam na ang Panginoon ay kailangang makaranas, kailangang maghirap? Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba alam? Kasi ang inisip nila, ganito mga kapatid, ang sabi nila, akala pa naman namin, siya ang magliligtas sa bayang Israel. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Na akala nila, si Kristo ang magliligtas sa bayang Israel. Hindi nga ba talaga ililigtas ng Panginoong bansang Israel? He will redeem our nation. Akala, tingnan nyo dito mga kapatid, kaya ang tao na frustrate, alam nyo, hindi sa wala ang Diyos eh. Nandiyan ang Diyos. Kasama mo ang Diyos, hindi ka iniiwan ng Diyos. Katulad dito mga kapatid, kahit nalulungkot sila, kasama nila ang Panginoon. Tama? Kasabay nila ang Panginoon. Pero they are slow of heart to believe. Hindi naniniwala. Mahina. Slow. Mabagal. Imbis na maniwala ka na, ayaw mo pang maniwala. And they lose sight of Jesus. They have other priority. Mas matimbang yung priority nila kaysa sa Panginoon. Katulad dito mga kapatid, nandun ang Panginoon, pero ano ang purpose ng Panginoon sa kanila? Ano ang purpose ng Panginoon sa kanila? Para iligtas ang Israel. Yun ang purpose, yun ang gamit nila. Kailangan ko si Jesus para iligtas ang Israel. Kailangan ko si Jesus para magtagumpay ang aking negosyo. Kailangan ko si Jesus para magkaayos ang buhay namin. Maganda, tama? But hindi mo alam, hindi ka na, nandyan ang Panginoon, pero hindi ka nakapokus sa Panginoon. Ginagamit mo lang ang Panginoon doon sa end result ng gusto mo. Ano ba ang gusto mo? Magkaayos kayo. Ano ang gusto mo sa business mo? Umasenso. Ano ang gusto mo sa trabaho mo? Gumanda. Ano ang gusto mo sa buhay mo? Maging maayos. Di ba end result yun? Nandun ka nakatingin as a means lang, pero hindi ka nakapokus. Hindi lang yung end result ang gagawin sa'yo ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, buong buhay mo. Involved siya sa buhay mo. Amen po, kapatid. Kaya akala nyo, sabi niya, Pastor, ano naman yung sinasabi mo? Ay, di itong sinasabi din sa Bible. Tama po ba? Are you blessed, mga kapatid? Nabi-bless po ba tayo na naiintindihan natin to? Why are we depressed? Bakit tayo nanlalambot? Bakit tayo nanghihina? Why? May Jesus tayo, nandiyan ang Panginoon sa atin. Pero ang tingin natin sa Panginoon, doon siya sa end result.
Ano yung gusto mo? Gusto ko yung business ko maraming benta. Gusto ko yung mga anak ko magkasundo kami. Ano yun? Di ba end result yun? Pero at this time, kailangan mo ba siya? O doon lang sa end result? Sa lahat ng buhay, sa lahat ng area mo, sa lahat ng oras, kailangan mo siya. Hindi lang doon sa end result. Doon sa umpisa ng buhay mo, kailangan mo siya. Amen? Kaya alam nyo, mga kapatid, kapag tayo may kakilala, kaibigan na nakikita natin depressed o pinanghinaan ng loob, nawawala na ng pag-asa, mga kapatid, isa lang ang solusyon dyan. Anong ginawa makita natin sa ginawa ng Panginoon doon sa dalawang mag-asawa. They were so depressed. Anong ginawa ng Panginoon? In-expound niya ang scriptures. Mula sa aklat ni Moses, sa awit, sa mga propeta. Ipinaliwanag niya yun. Amen? Ano ibig sabihin nun? Nung may paliwanag niya yung mga kapatid, na ipaliwanag niya, hanggang sa papauwi na, malapit na pala sila sa bahay nila, at to cut it short, di ba? Nagpapaalaman na sila. Sabi niya, sige, alis na kami. Ito na pala bahay. Andito na tayo. Kaya ang Panginoon diretso pa. Anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Nung magpapaalam na, di ba, magpira-piraso sila ng tinapay? Tama po? Nagpira-piraso sila ng tinapay. At ano pong nangyari? Nabuksan ang kanilang mata. At nung mabuksan ang kanilang mata, bigla namang naglaho ang Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? The purpose of the scriptures, why we are expounding this word, bakit tayo nakikinig, bakit tayo nag-aaral, bakit tayo nagbabasa, mga kapatid, ang purpose nito ay mabuksan ang ating mata. Makita natin ang Panginoon. Kaya sabi nila, mga kapatid, nung biglang nawala ang Panginoon, sabi niya, ang Panginoon, nakita nila ang sabi niya, kaya pala nag-uumalam ang aming dibdib. Ang sabi po doon sa Tagalog, mga kapatid? Kaya pala ngayon ang pakiramdam natin habang tayo pinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang aming sugahan. Di po ba? Dito tayo din, mga kapatid. Ano ba ang nararamdaman natin pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos? May nararamdaman po ba tayo? Na para bang nandun yung fire burn in your heart. Na parang nagbibigay buhay sa'yo. Dahil bakit? Naniniwanagan ka. Nabubuksan ang mata mo. Amen? Tayo, mga kapatid, ang pagsamba hindi lang umaawit. Hindi lang pag-awit yan, mga kapatid. Yung pakikinig mo, pagsamba po yun. Yung binigay mo ang oras mo sa Panginoon, nakikinig ka, sumasamba ka na nun. Focus ka na sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sino ang katabi mo dyan, wala ka nang pakialam dyan. Sa Diyos ka na lang nagko-communicate. Nagko-commit ka na sa sarili mo sa Panginoon. Amen. Alam nyo, itong oras, kapag tayo nasa bahay ng Diyos, na nakikipag-niig tayo. Nakikipag-niig tayo sa Panginoon. Nakikipag-usap. Kung ano man nararamdaman natin dyan, binibigyan natin sa Panginoon. Ano man dala-dala natin dyan, binibigyan natin sa Panginoon yan. Bakit? Kung ano yung purpose ng Panginoon, the more na kaya tayo kailangan natin laging dumadalo sa bahay ng Diyos. Nandun tayo. Bakit? It becomes clearer and clearer. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Lalong lumiliwanag yung assignment. Akala ng iba, mga kapatid, sasabihin nila, akala nila gusto nila ng Panginoon sa kanila maging, yung iba, maging professional.
maging teacher, maging, ang tawag sa akin ng Panginoon, maging abogado o maging businessman, maging salesman. Maganda yun mga kapatid, nilagay ka ng Panginoon dyan, pero alamin mo, meron pang assignment ang Panginoon sa kung bakit ka naging businessman, bakit ka naging teacher, bakit ka naging abogado, bakit ka nagkaasawa, bakit hindi ka nakapag-asawa. You have an assignment. Bakit nakilala mo yung asawa mo? Hindi po ba tayo mga kapatid? You have an assignment. Na iba-iba ang assignment po natin. May purpose. Kaya the more tayo lumalapit sa Panginoon, nagkakasama-sama tayo, lumiliwanag sa atin. Lalo nating naliliwanagan. Lalo nating naiintindihan. At lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Lalong nakikita sa iyo si Kristo. Yun ang mahalaga. Hindi yung sarili mo ang makita, kundi si Kristo ang makita sa atin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Yung assignment natin, mga kapatid, malalaman mo yan, the more na nakikinig ka, the more na natututo ka sa Panginoon. Kaya yung purpose mo sa buhay, katulad yan, yung iba sa atin, nilalagay na associate pastor, usher, may purpose po yan. Ginagamit ka na ng Panginoon dyan. Ganyan mo ba tayo? Natutuwa. Yan, isang araw, may kakanta dyan. Parang ganito mga kapatid, paano malalaman yung purpose ng Panginoon? Halimbawa, meron kang boses. Diba? So, saan ka gagamitin ng Panginoon? Alam mo kung saan ka gagamitin. Kanta ka. Tama? Obvious yun eh. May boses ka. Hindi importante yun. May boses ka. Kakanta. Maaaring ikaw ay ang puso mo, malapit ka sa bata. Mapagmahal ka sa mga bata. Mapag-asikaso ka ng bata. So, gagamitin ka ng Panginoon maging caregiver sa mga bata. Yung mag-guide sa kanila, magturo sa kanila. Doon mo malalaman yung palang purpose ng Panginoon. Hindi lang yun sa personal mo. Doon sa kalagayan mo ngayon, meron pang mahalagang assignment ang Panginoon sa iyo. Kaya nagkakaroon ka ng direksyon. At ito matatagpuan natin dito mismo sa bahay ng Diyos. Alam niyo po, isa tong makikita nyo, kahit gaano karami ang tao, pero hindi tayo magkakamukha. Magkahawig. Pwede, pero hindi pa rin magkamukha. At ang number one dyan, mga kapatid, sa dinami-dami ng tao, hindi tayo magkakapareho ng fingerprint. Kahit na kayo kambal, magkaiba pa rin ang inyong fingerprint. Kaya nga ang tao ay unique. You are unique na nilikha ng Diyos. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kahit sabihin mong ipinanganak ka, disgrasya, sa disgrasya, sabi niya, out of wedlock. O hindi tama ang kapanganakan mo. Sasabihin natin. Pero once na kinonsip ka na mga kapatid, meron ng assignment ng Panginoon sa iyo. Paano mo lalaman yung assignment na yun? Kapag ikaw ay pumunta sa bahay ng Diyos. Bakit? Nandito lahat ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Lahat pa lang sa iyo galing sa iyo. Yes. Pati nga mga anak mo. Pati asawa mo. Wala ditong atin. Bigay ng Diyos yan. Amen. Kaya na tayo, pag umaharap sa Diyos, wala tayo. Pinaghatiwala lang lahat yan ng Diyos sa atin. Bahay mo, lupa mo, kung ano mang meron ka ngayon. At yan ay may assignment. You have a calling for an assignment. Alamin mo. And I pray, mga kapatid, na sana yung mga assignment natin ay masumpungan natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Hindi lang yun tama na to, businessman ako.
salesman na ako, negosyante na ako, ako ay teacher na. May purpose ng Panginoon sa'yo. Katulad yan, yung mga tumutugtog na yan, hindi mo alam. Gagamitin sila ng Panginoon. Ministry nila yun. Tama po? Isang araw. Hindi yung magiging tugtog-tugtog ka lang. Mamaya, talagang hindi mo alam gagamitin ka na ng Panginoon. Magtuturo ka rin sa iba. That's God's purpose. For the glory of God. At nakikita sa iyo, yun ang plano ng Diyos sa ating mga kapatid. Walang tao na walang assignment ng Panginoon. Kaya lang, hindi nila nasusumpungan mga kapatid sapagkat wala sila sa bahay ng Diyos. Alam niyo, sabi ni David, sa Psalms chapter 36, ganyan po dito. Psalms chapter 36, verse 7. How precious is your loving kindness, O God. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of your wings. How precious. Ito sabi ni David, King David po, mga kapatid, sabi niya, how precious is your loving kindness. Alam niyo po yung loving kindness in Hebrew, hased. Hased, ibig sabihin, it means grace. How precious is your grace. Ano yung grace? The unmerited, unearned, undeserved favors. How precious, how exceedingly great. Sa Tagalog, ano po yung how precious? Napakahalaga, Napakamahalaga. Yan, napakamahalaga ang kagandahang loob. Ano yung kaganda? Yung grace na the unmerited, unearned, undeserved favor. Ang sabi dito, therefore the children of men put their trust under the shadow of your wings. Alam niyo yung shadow of your wings? They put their trust under the shadow of your wings. Yung tiwala nila, ibinibigay nila sa Panginoon. Yung shadow of your wings, mga kapatid, it's a picture of protection. Sipin mo, nasa sikat ka ng araw, tapos saan ka magko-cover? Ano ba yung araw, mga kapatid? Di ba? Sa tindi ng sikat ng araw, nagbibigay yan ng sakit yan sa balat. Tama po, mga kapatid. Kaya nga sabi dyan, magsalamin ka na, gumamit ka ng kung anong protection mo sa balat. Kasi, yung araw, yung rays yan, ay hindi maganda idudulot niya sa katawan. So, ibig sabihin, meron niyang disease o sakit na idinudulot niya sa katawan, sa balat. Tama po? So, when you are under the shadow of His wings, that is protection. Bakit ang tao nagtitiwala? Bakit ang tao nagtitiwala para sa proteksyon? Bakit sila lumalapit sa Diyos? It is because, ang sabi ng mga kapatid dito, yung biyaya ay nai-reveal sa kanila. Yung grace ng Panginoon, the unmerited, unearned favor, is now revealed to you. Na-reveal na yun sa atin. Kaya, how precious. Napahalaga. Bakit tayo nandito? Tama mo ba, mga kapatid? Bakit tayo, katulad dito, pag lumalapit tayo sa Panginoon, para tayo pumapasok sa under the shadow, sa kanyang proteksyon. Amen? You must be conscious, hindi doon sa katabi mo, conscious ka doon sa Panginoon na kinukumit mo yung sarili mo. Amen po, mga kapatid? Sa verse 9 o 8, sabi niya, they are abundantly satisfied with the fullness of your house. O, binanggit po yung house. Ano sa Tagalog? Pakibasa po. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Ano? Sa pagkain? Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila uminom sa batis ng kabutihan. Oh, amen. Sa bahay ng Diyos, ang pagkain, salita ng Diyos. Tama po ba? Sabi niya, they are abundant and they are satisfied. Sa Tagalog yun, yan yung sabi dyan eh. Pero dito sa English, mga kapatid, they are abundantly satisfied with the fullness of your house. So, ibig sabihin, ang bahay ng Diyos, kaya tayo nandito sa bahay ng Diyos, mga kapatid. Kasi sa bahay ng Diyos is not the building. Amen?
It's not the place or whatever, mga kapatid. It is a place of abundance. It is a place of bounty. It is a place of supply and provision. Yung lahat ng pangangailangan natin, nasa bahay ng Diyos. Kaya nga kung may plano ang Diyos sa'yo, yung plano ng Diyos sa'yo na hindi mo alam, hindi mo maintindihan ang sarili mo, bakit may pera ka na, bakit may bahay ka na, bakit magaganda na ang estado ng mga anak mo, pero feeling mo, parang hindi ka pa masaya. Why? Because there's something unique that you do not know. Alamin mo yung assignment mo. At ito ay malalaman mo sa bahay ng Diyos. Nandun yung bounty. Hindi ito basta bahay-bahayan na. Bahay ng Diyos ito. Nandun yung pangailangan mo, yung supply. Amen. Kaya pag dumarating tayo, ganitong nagsasama-sama tayo mga kapatid, hindi yung, dahil sa Panginoon, kaya ka kaya sabi nga, you love them because He first loved you. Kaya ka nagmamahal sa iyong kapatid o sa Diyos, kahit kanino, kaya ka nagmamahal sapagkat unang umibig sa iyo ang Diyos. Una mong naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano po? Sa verse, sabi niya, and you give them drink from the river of your pleasure. And you give them drink from the river of your pleasure, the rivers of living water. Dito tayo mga kapatid. Kaya nga, yung pagsamba, yung buhay, hindi yung buhay nila, hindi buhay pagsamba sa Diyos. Yung pagsamba, hindi lang pag-awit. Yung pagsamba, buhay mo. Kapag tayo maawit sa Diyos, nagagawa nating sumamba at katulad yan na tayo umiinom ng tubig ng buhay. Rivers of living water. O, sabi dito mga kapatid, from the river of your pleasure. Yung pleasure dito mga kapatid, sa Hebrew, ang pleasures is like the Eden. Diba, Garden of Eden? In Hebrew yun, yung Eden doon is a pleasure. The Garden of Pleasures. Kasi sa Eden, nandun lahat ng pleasure. Kaya minsan tayo, frustrated tayo, depressed tayo, nalalambot tayo. Pero once na umawit ka sa Panginoon at ibinigay mo yung puso mo sa Panginoon, yung isip mo, inalala mo na, Lord, narito ako sa bahay mo, Panginoon. It's not this house, mga kapatid. Narito ako sa bahay mo, Panginoon. Aawit ako sa iyo, Panginoon. Mararamdaman mo doon yung pleasure. It's like the rivers of living water. You are drinking. Every time as the word goes forth, mga kapatid, rivers of living water flows from within your heart. Hindi yan ako nagbibigay sa inyo. From your heart yan, lumalabas yan. Nagiginhawaan ka, lumalakas ka. Alam niyo mga kapatid, makinig tayo. Lahat tayo kailangan natin. Amen? Lahat tayo, kailangan natin to. Kahit yung katabi mo, nangangailangan po yan. Tama ba? Huwag sabihin malakas siya, hindi, kailangan niya yan. Allow the Lord to flow. Palapakan po natin ating Panginoon. Last time, mga kapatid, may oras pa naman. Kasi ngayon, hindi po, sabi nga si Pastor Sonia, hindi nagkaroon ng lagnat, mga kapatid, nahadlangan. Yan, nahadlangan, no? Pero, alam niyo sa panahon ngayon, mga kapatid, makinig tayo, ang demonyo nagdo-double time. Kung makikita nyo, kahit sa maging yung mga social media, ginagamit ng kaaway po yan. Naalam niyo po ba yun? Ang social media, minsan nga, sabi nga sa akin
ACC, tingnan mo to, oo. Yung ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, huwag mo na akong panoorin yan, puro ano lang yan. Ibibigay sa iyo, kundi takot, pag-alala. Di ba? Yung mga kung ano-anong content, mga kapatid, na hindi naman maka-content lang. Kasi ibang mga, wala namang alam mga minsan yung content niya mga kapatid, wala naman dito, hindi naman dito nangyari sa Pilipinas, sa ibang bansa. Tapos ang dami nanonood. Minsan yung content mga kapatid, ang tagal ng panahon, inilabas pa rin. Matagal na patay, binuhay pa. Kaya, ang demonyo double time mga kapatid. Kaya ito sinasabi sa atin, we are in the last days. At yun ako, nananalangin ako sa Panginoon mga kapatid kasi niisip ko ang tawag dito, I feel this church mga kapatid. I feel this church. Kasi ito ang gusto ng Panginoon sa atin yung magkaroon tayo ng yung buhay natin maging pagsamba. Akala natin pag linggo, ang linggo, yan lang ang pagsamba natin. Lunes, hindi na tayo magsamba. Libre. Araw-araw, kapatid, pagsamba yan. Masama ka sa Panginoon. Hindi pa natin alam, ang dami, kung ihahayag lang sa atin ng Panginoon lahat ng nasa puso niya mga kapatid, alam niyo, yung service natin, ulang. Siguro hindi na tayo kakain. Para lang, pero hindi naman pwede dahil tayo nasa laman. Ako naisip ko mga kapatid, naisip niyo po ba yun mga kapatid na ito, pagtsagaan natin to. Baga sa 3 oras lang to, tsagain na natin to. Magbigay na tayo ng oras. Bigyan na natin ng attention dito. Focus na tayo dito. Diba, naalala nyo minsan nung malapit nang mamatay ang Panginoon? Naalala nyo minsan, nung sa istorya dito, malapit nang mamatay ang Panginoon? Merong isang babae doon, si Maria, nagdala ng mamahaling alabastro. Ibinuhos niya sa paa at pinunasan, ganyan-ganyan. Ang sabi ng mga alagad mga kapatid, sabi niya, ano ginagawa itong babae ito? Sinayang. Mahal-mahal yan. Kung ibinili mo yan, ibinenta mo yan, sana na ipamigay natin sa mga mahihirap. Ang ganda, di ba? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hayaan mo lang siya. Sabi niya, ngayon matagal yung kahasama yung mga mahihirap. Di ba? Matagal yung kasama ang mga mahirap, pero ako sabi ng Panginoon. Pero ako, hindi niyo ako makakasama ng matagal. Hayaan niyo siya. Yung ginagawa niya ay paghahanda yan sa akin pag-alis. Hindi pa rin naiintindihan ng mga tao yun. Ng mga alagad mismo. Isang araw, sabi niya, yung ginawa ng babae na to, bawat babanggitin ang Ebanghelyo, mababanggit ang ginawa ng babae ito. Pinaghandaan ang ating Panginoon. Nagko-concern nga ba talaga siya sa manihirap, mga kapatid? Marami mga politiko ngayon, di ba? Concern nga ba sa manihirap? Sa mga tulong? O iba talaga ang gusto mangyari? Nakikita natin ang tao ngayon. Wala na tayo makikitang mabuti, kundi ang Diyos. At yan ay masusumpungan natin doon sa bahay ng Diyos. Kaya this place is bounty and they are satisfied. Tingnan niyo yung last verse, sa last verse, ang sabi niya dito. Yung next verse, for with you is the fountain of life. In your light, we see life. With you is the fountain of life. Alam niyo, dito tayo nakakasumpong na sabi niya, in your light, we see life. Sa English, may ibang version po niya?
Verse The 9. entrance of your word. O, sige, pakibasa. Sa King James Version. Verse 9, for with thee is the fountain of life, in thy light shall we see light. O, in thy light shall you see light. Sa King James, pakibasa. Meron po King James. King James, sa ibang version. In your life, do we see light? In your light, you see light. Sa ibang version kasi, merong version dyan, mga kapatid. The entrance of your word gives light. Ibig sabihin, mga kapatid, yung bukas pa lang ng salita ng Diyos. Ganun po ba tayo ka-excited kapag nagbabasa ng Bible dito? Diba? Ganun po ba tayo ka-excited, mga kapatid? O, wala na. The entrance of your light, of your word, gives light. As the word goes forth, mga kapatid, nagbibigay po yan ng liwanag sa buhay natin. Ano mang nadidinig tayo, ano mang problema natin ngayon, mga kapatid, yung salita ng Diyos ang magbibigay liwanag sa iyo. Makinig tayo, mga kapatid. Sometimes, makinig tayo. Ganito ang salita ng Diyos. Sometimes, nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Wala naman niyang kinalaman dyan sa problema mo, pero habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, biglang magdadrop doon yung solusyon sa problema mo. Nung nakikinig ka ng salita ng Diyos, sa Diyos ka lang talaga nakapokus. May problema ka, pero set aside mo yon, tumutok ka lang sa Panginoon. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, wala namang kinalaman sa problema mo yung sinasabi ng Panginoon. Maybe it is about rapture, maybe it is about the provision ng Panginoon, or kung ano man yan, mga kapatid, ang problema mo sa anak mo, biglang magdadrop sa'yo, ito gagawin ko. Pero nakikinig ka lang doon. Nabigyan, tama. Ang Diyos ang nagbigay ng sa'yo. Hindi yun sa isip mo. Sapagkat nangyari yun habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hallelujah. Akala mo sa'yo. Kung nasubukan nyo yan, mga kapatid, madalas mangyayari po yan sa atin. Nangyayari po yan. Sa akin, nangyayari yan. Dala mo yung problema, may kabigatan ka dyan. Halimbawa, kunyari ako, may problema ako sa trabaho ko, kailangan ko mag-present ng ganito. Hindi ko alam kung anong gagawin kung ganyan. Problema to. Pero linggo ngayon, set aside ko yan. Sa Panginoon lang ako talaga. Yung trabaho ko, hindi ko dadalhin sa linggo. Yung trabaho ko, hindi ko dadalhin sa simbahan. Tama? Doon yun. Iwan ko yun doon. Habang nakikinig ako ng gano'n, biglang papaalala sa akin, yung problema mo, di ba? Parang ganito. Ganun, di ba? Ito ang gano'n mo. Kapag nakikinig, parang gagawin ko. Salamat. Binibigyan ka ng gano'n. In your life, you see light. Akala natin, kasi iba yung isip natin, akala siguro natin, ganun lang eh. Hindi, mga kapatid. In your life, you see light. Hindi sinabi na pagkalimutan yung mga problema mo. Hindi, dalhin nyo yan. Ibigay nyo sa Panginoon yan. Tama ko ba, mga kapatid? Kung may dala-dala man tayo, may problema tayo ngayon, ibigay natin sa Panginoon yan. May problema tayo sa pera, pinansyal, ibigay natin sa Panginoon. Ngayon, nasa Panginoon ka na. Sige, Lord, makikinig ako sa iyo. Kaya ako na muna ito. Bigla sa'yo pang-iisip sa iyong gagawin. Amen? Honestly, maring ibang sa inyo dito nangyari na po yan. At huwag niyo sabihin sa inyo galing yun. Galing ko talaga, buti lang naisip mo, hindi mo naisip yun, pinaisip yun sa iyo. Diyos. Isa sa sakit. Tapos nakinig ka. Tapos bila may papaisip sa'yo, ba't hindi mo puntahan si ganito? Sige, try ko. Tapos nakikinig ka na ulit. Diyos ang nakikipag-usap. Kasama natin ang pag... Kita niyo yung mag-asawa na yun, si Cleopas, mga kapatid. They were sad. Pero sinabayan sila ng Panginoon. Ano pinag-usapan niyo? Ba't kayo nalulungkot? Linggo-linggo ngayon eh. Dapat masaya kayo eh. So, pinalakas sila ng Panginoon. Tama? In-expound nila ang scriptures at yung mata nila nabuksan. Noong nakaraan, anong sinabi sa atin ng Panginoon? Without faith, you cannot please God. You cannot receive without faith. Everything we receive is by faith.
Kung gusto mo tumanggap, manampalataya ka. Amen? Amen. So, tandaan natin to. Si King David po may sabi ito. In your life, we see light. Amen? Sa araw, isi-share ko sa inyo yan about light. Para maintindihan natin. You know why? Sabi ng Panginoon, sabi ng iba, Jesus Christ is the light of the world. Diba? Siya ang light of the world. Yes, He's the light of the world. Pero, sabi ng Panginoon dito, as long as I am in the world, I am the light of the world. Tama? At sinabi niya, ha? As long as, oh yun nga, as long as I am in the world, I am the light of the world. At sabi niya, you are the light. You are the light of the world. Nung umalis ang Panginoon, mga kapatid, nung umalis ang Panginoon, sino ngayon ang ilaw ng Antipolo? You. Sino ngayon ang ilaw sa Mindanao? Sino ngayon ang ilaw sa Luzon, Visayas? You are the light of the world. Now, being the light of the world, you must have the light inside. Doon siya ilaw. Pag tinanggap mo si Kristo, siya ang liwanag. Kaya itong ginagawa natin, ito ay nagpapakita na ikaw ay naliwanagan. Dahil pinahalagahan mo ang bahay ng Diyos. At alam mo, dito mo masusumpungan, mga kapatid. At ang pagtanggap natin is through His Word. Yung natututunan natin. Hindi nakita ko lang si Pastor bless ka na, sana nga, bless ka na rin. Pero ang importante doon, mga kapatid, hindi lang makita mo si Pastor, kundi yung pangaran. Ang sabi ng Panginoon, in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. In the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. It pleased Him through the foolishness of the message preached to save those who believe. So it is through the foolishness of the message preached to save those what? Who believe. So ang kaligtasan, nangyayari yan sa tao, tinatanggap ng tao yan through the message. Faith comes by hearing and hearing God's word. And through the message, not the foolishness of the preacher, mga kapatid. Foolishness of the message. To save those, kasi bakit foolishness, mga kapatid? Kasi sa iba, ang tingin, pag nangangaral ka, ano ba? Pambili ba ng sa palengke yan? Pambili ba sa ganito yan? May bibili ko ba yung sinasabi mo? Hindi mo may bibili to. Kasi itong salita ng Diyos ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi mo kailangan ng pambili para mapunta ka sa langit. Amen? Kahit gaano kakayaman, mga kapatid, ang tao will die. Tama po ba, mga kapatid? Kahit gaano kakayaman, at kahit yung yaman mo, gamitin mo para maghukay ka ng bahay sa ilalim ng lupa, para maiwasan mo yung mga sakuna na mangyari sa mundo, mga kapatid, you will still die. And you will face God. And you will know the truth. Malalaman mo yan. Kaya sabi ko, mga kapatid, sa panahon ngayon, we need God. God wants us lalong lumapit sa ilaw. Po? Amen? Lalo tayo lumapit sa Panginoon, lalo tayo yung liwanag, papasukin natin sa buhay natin. Sapagkat nakikita niyo ang demonyo, walang sinisino, walang sinisinta. Walang sinisino, bata, matanda, hindi ligtas sa kaaway. Nakikita nyo sa mga TikTok o palabas, bakit may aksidente, ultimo bata, nadurog, sanggol, mamamatay, tapos ang tao tatanungin ang Diyos, hindi ang Diyos gawa, hindi gusto ng Diyos yun, ang kaaway ay may gawa nun. Ibig sabihin lang, ganun katindi ngayon ang demonyo. Bata, hindi pinatatawad. Naalala ko si, di ba?
walang ano dito mga kapatid, pero naalala ko, hindi ko alam kung yung na-accident sa naiyak. Di ba? Oo, tama, di ba? Umiyak siya eh, yung huling salita niya sa anak niya. So, time pala na yun, mga kapatid, ay sinabihan na siya ng may nakausap sa pastor na asikasuhin mo yung anak mo na may lapit sa Panginoon. Kaya sabi niya, yun pala ang purpose ko. Umiyak siya. Dapat pala pinikilala yung naiano kita sa Panginoon. Walang patawad ang demonyo, mga kapatid. Minsan, okay na, pero aayayarin ka pa. Alam niyo, katulad niya sa driving. Sa driving, ako madalas ako sa driving, mga kapatid. Yung mga road rage, di ba? Ganyan. Walang kaabog ako, biglang haharangan ka dito. Kahapon lang, mga kapatid. Lalabas lang ako dun sa hospital, sa RPH. Kakaliwa ako ng gano'n. Dahan-dahan pa ako. Nakasignal na ako. Tatawid ako dahil, syempre, paganon sila. So dito ako, papunta ako dun. Lumalabas na ako ng highway, mga kapatid. Pailan-ilan lang yung pumapasok. So, dinahan-dahan ko pa rin. Dahan-dahan pa rin. Pero nakasignal na ako. Sabi ko, ay, tama. Okay na to. Yung tricycle, yung huling tricycle na to, sabi ko, dito na ako papasok. Isipin mo, kung ito yung dulo ng linya, yung tricycle nandito na. Ganito na natitira, no? So, paglampas niya, papasok na ako. Papasok na ako. Biglang binusin na ako ng motor, mga kapatid, siya ramao na sa akin. Talaga naman. Dahan-dahan na ako nun. Paano ko? Ay, okay. Ginano ko yun. Eh, di sa pool siya kasi, wait! Oh, gumanon pa siya eh. Gulat ako. Akala ko wala nang susunod eh. Eh, ang bilis ng motor, mga kapatid. Anong gawa nun, mga kapatid? Kaaway, di ba? Amen. So, ito tingnan nyo, mga kapatid, kung nangyari doon sa yung umabante. Hindi niya alam, mga kapatid, pag tawid niya, may tawid ng mga tao dito. Pag tawid ng mga tao dito, parang ganun sa akin. Sabi, ay! Pag ganun mga kapatid, hindi siya mga tao na dito. Hindi mag-iwag siya. Sabi ko yan, buti. Parang buti lang sa'yo. Kasi, oh yan, sige, napagkaroon ako eh. Sabi ko, dapat hindi na siya pumasok eh. Konti na lang yung tricycle nakalangka siya dun, ako na eh. Talagang hindi ka naabante nun. Eh, hinatik pa niya pala yun, mga kapatid. Sabi niya, kaya pa, bumusi. Kaya yung, PSS, nakapanganga na lang eh. Eh, ang PSS kasi, sa sobrang init, nasa tabi na. Wala na sa gitna. Nandun siya sa tabi. Paano ka naman makikita siya? Magano na siya. Pero anong gusto ng mga kapatid? Yung impulse ko, di ba, masama loob mo kasi butik mo siyang Buti mo siya bulundog eh. Okay na po. Sample lang po yun. Pero marami tayong makikita. Yan. Hindi natin alam. Ganyan ang kaaway ngayon sa tindi. Sabi nga, lahat ng tao mainit ang ulo ngayon. Sabi niya, mainit lang talaga kasi mainit ang panahon, mainit pa ang ulo. Kaya nga tayo ang ilaw. Ako po ba mga kapatid, makita sa atin. Minsan, tama naman ako mga kapatid, pero sisingitan pa ako. Kaya sabi ko, Lord, ano naman tinuturo mo dito sa akin, Panginoon? Sabi ko, nagdadrive ako kasi kausap ko. Kakausap mo ang Panginoon eh. Ano tinuturo mo sa akin dito? Ano kaya, Lord, diniretso ko to? Nag-uusap kami. Sabi ko, magkakaroon pa ng leksyon. Ang leksyon ko dito, Lord, hindi sana pinakuna mo na lang. Tama naman ako eh. Yun nga eh. Yun ang magiging leksyon dito eh. Kahit na tama ka, ayaw niya. Sige, bahala ka na, mauna ka na nga. Diba? Kaysa naman doon sa tama ako, nag-hit ka ng gano'n, o nag-away na kayo. Hindi masama. Delay, ang dami pang aberya. Kung, oops, sige. Okay na. Tis-tis ka na lang. Kaya, sabi ko, Lord, okay, Lord. Okay, I got my lesson. Naman niyo po. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. You know why these things are happening today, mga kapatid? Sabi niya, bakit ba nangyayari sa buhay natin to? Bakit ba nangyayari sa mundo natin to? Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari, bakit niya pinahihintulutan ng mga to? Yan mga question malalaki. Di ba? Tama po ba, mga kapatid? Sabi niya, bakit pinahihintulutan ito ng Panginoon? Alam niyo, mga kapatid, isa lang ang sagot dyan. Ang sagot dyan, mga kapatid, we are living in a fallen world. You know, you like a perfect world?
Sino gusto ng perfect world? This world is not perfect. We are living in a world that is fallen. Tama po? If you want a perfect world, you go to heaven. Everything is perfect in heaven. Kaya po mga kapatid, you want to see perfect world? Heaven is the place. But this world is not perfect. We are living in a perfect. We are living in a fallen world. Ganyan po ba tayo? Fallen. Kaya nga, ang pag-asa natin dito, walang iba. Ang Diyos lang, isa lang. Kaya sa mga leaders, ngayon, yung mga umuupo, pray na lang natin, mga kapatid. Pray natin, mga leader, sana ay maging mabuting leader sila, magkaroon sila ng pagmamahal sa kapwa nila tao at hindi sa sariling bulsa. Tama po ba? Amen? O, sino ang binoto nyo? Bahala. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Tayo ngayon, mga kapatid, sabi ko nga last time, tayo po ay caught in a battle of ages. Tayo po ay napagitnaan sa dalawang nag-uumpugang bato. At siguro alam niyo man tinutukoy ko, dalawang nag-uumpugang bato yan mga kapatid, dalawang nag-aaway. Pero alam naman natin kung sino ang mananalo dyan. Walang iba ang Diyos. Tama po. So, alamin lang natin to mga kapatid para makita natin. Kasi, ano bang ginagawa ng kaaway ngayon sa panahon natin ngayon? Bakit tayo? Di ba? Why me? Why you? Why man? Bakit ang tao ang nahihirapan, di ba? Sa away ng dalawang nag-uumpugan, ang nahihirapan dyan, yung nasa gitna. Ang tao, mga kapatid, ang nasa gitna. Diyos, tao, at yung kaaway ng Diyos. May kaaway ang Diyos eh. Maliwanag po mga kapatid. Kung intindihin nyo mga kapatid, bakit ba ang demonyo ay bakit tao ang pinagdidiskitahan? Bakit tao ang pinagbubuntunan niya? Yan. Gusto niya ang tao maghirap. Gusto niya ang tao, sige, yumaman ka pero kakalimutan mong Diyos. Ganun yun eh, di ba? Sige, pahiyamanin kita pero huwag ka nasisimba. Tama mga kapatid, pahiyamanin kita pero magiging madamot ka ha? O, ganun yun eh. Nakuha niyo po ba mga kapatid, magiging mayaman ka ha pero huwag ka mamimigay. O sabi niya, sige, oo. Gusto mo maging boss ka ng isang kumpanya? Oo, sige, gagawin ko yan sa'yo. Tao. Tama po mga kapatid. Kung magiging sakin ka, sige, okay lang. Sabi ng tao. So, we are caught in a battle of ages. You know, Lucifer. Si Lucifer, mga kapatid, ngayon, ang pangalang Lucifer, medyo addict tuloy. Ano na tayo? Allergy. Hindi addict. Allergy. Allergy na tayo kay Lucifer eh. Pero si Lucifer, mga kapatid, archangel po yun. Hindi po yun. Bago siya naging Satanas, archangel po siya. There were 3 archangels. No? There were 3 archangels. You know who are they? Archangel Lucifer, Archangel Michael, and Archangel Gabriel. Yung tatlo na to, mga kapatid, ay may mga kanya-kanyang toka. Ayon sa mga pagtuturo, mga kapatid, sabi nila si Gabriel is Archangel for messenger. And Archangel Michael is Archangel for war. At si Lucifer, mga kapatid, siya yung nag-lead ng pagsamba sa Diyos. Si Lucifer, bago siya maging Satanas. So, itong tatlo na to, mga kapatid, kung isipin nyo, si Gabriel, bakit si Archangel Gabriel naging messenger? At bakit si Angel Michael naging war, gera? Sa labanan, laging labanan siya. Sa panahon ni Daniel, lumabas po si Michael. Sa umpisa, mga kapatid, wala pong toka doon. Walang toka, messenger, walang toka, war ka. Wala. Bakit? Kasi everything is fine. Amen? Sa umpisa, wala namang gera. Paano ka magbibigay ng Archangel for war?
Ibig sabihin, yung tatlo na to, magkakasundo sa umpisa pa lang. Okay po? Amen. Amen. Walang war, so walang kailangang archangel for war. Hindi rin kailangan ng archangel for messenger kasi bakit ka magsisend ng message, wala namang problema. Nakuha niyo po? Okay. So, dati, sa umpisa, magkakasama, and God works in three. Always, si God works in three. Laging tatlo. Kaya nga, ang Panginoon, sabi niya the Elohim, di ba? Sabi niya, Father, Son, and the Holy Spirit. He works in three. God works in three. Even in physical, meron tayong yung dimension na tatlo. Di ba? Dimension. Length, width, and height. O, di ba? Laging tatlo yan yung area. So, laging ang Diyos gumagawa sa tatlo. So, basahin natin, tingnan natin mga kapatid, paano nagsimula po yan, paano nangyari yan sa, wala ba tayo dito? So, okay, wala. Sorry po tayo ngayon mga kapatid, dahil wala. Tayo po ay magbukas sa Ezekiel chapter 28. Basahin natin, verse 13. 13. Ngunit, 30. ngunit maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin. Hindi na sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kailangang tinanggihan. Bagkos nilapastangan kanila ang araw ng pamamahinga. At binala ko na noong iparanas sa kanila ang matinding galit ko para malipol na sila. Ezekiel 28 yan? 28:13. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardilo, ang topasyo at ang diamante, ang barilo, ang onyx at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbongko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong panindireta at ang iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalagay ng panghanda. 28:13. Okay, 28:13. Ang sabi nila mga kapatid, paano naging satanas? Paano siya naging satanas? No? Sabi nila, si Lucifer, dati Lucifer siya, Archangel Lucifer siya. Si Lucifer ay nasilaw sa mahalagang iyas. Kasi siya ay dinamitan ng Diyos ng lahat ng pinakamamahaling bato nasa kanya. At hindi lang yun mga kapatid, yung lahat ng dinisign siya ng Panginoon na nasa kanya lahat ng mga yung musical instrument nasa kanya. So, ibig sabihin, kaya nga pati sa pag-awit, sa pagtugtog, nasa kanya yung magandang awit, pagpupuri, siya yung nalilid na awitin. Tama? Amen? So, yun ang sabi po dito, mga kapatid ha, kaya ang sabi diyan sa verse 13, you were in Eden, the garden of God. So, isipin nyo ha, nasa garden of God siya. Every precious stone was your covering. O yun yung covering yung precious stone, the sardis, the topaz, the diamond, beryl, onyx. Ito, lahat ito, mamahalin to mga kapatid. Sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes, yun yung mga instrument, musical instrument, was prepared for you on the day you were created. Makinig tayo mga kapatid. He was created. God is not. Ang demonyo si Lucifer as the archangel, he was created. God is not.
He was not created. Pero si Lucifer ay naghahangad na palitan ang Diyos. Labanan ang Diyos. Amen po? Maybe, mga kapatid, meron siyang something na nakita. Kasi, sabi ng iba, sabi ng ilang nangangaral, ay nasilaw siya dahil nandun lahat ng, nasa kanya na lahat yun. Paano siya masisilaw doon, no? Pero, ang tanong, bakit tayo tayo yung pinagdidiskitahan? Tayo yung pinagtutuunan, mga kapatid, no? It is maybe because, sabi sa Hebrew chapter 2 verse 16, ang Diyos, mga kapatid, ang tinutulungan niya ay yung mga tao. Hindi niya tinutulungan yung mga fallen angels. Kaya, ibig sabihin, fallen angel to ha, hindi perfect yung mabubuting anghel. Ang tinutulungan ng Diyos, yung fallen man, the fallen man. Yung mga nagkasala, yan ang tinutulungan ng Diyos. Nakuha niyo po, hindi sila tinutulungan para magkasala. Tinutulungan sila para mawala doon sa pagkakasala. Pero yung mga anghel na nagkasala, hindi sila tinutulungan ng Diyos. Hinahayaan sila ng Diyos, kung anghel ka nagkasala ka, sa impyerno ka na. Doon ka na nakadistino at hindi ka tutulungan. Kaya si Satanas o si Lucifer, nung siya ay naging Satanas na, mga kapatid, naging Lucifer na siya, ay nais siyang mandamay, nais siyang isama ang mga tao. Nakuha niyo po? At nakita niya na mahal ng Diyos ang tao. O, maliwanag po ba, mga kapatid? Kaya dito, tuloy natin no, sa verse 14, sabi dito, tingnan niyo po dito ha, you were the anointed cherub who covers, I establish you. You were on the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. Oh. So sa umpisa, talagang matino si Lucifer. Tama po mga kapatid? Hanggang sa dumating yung time na siya ay iniquity. Nakita niya yung iniquity. Something nangyari na may nakita siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na sabi niya, kaya kong kunin. No? Na ibig sabihin, pag nagkamali ang Diyos, mga kapatid, pag nagkamali, konting pagkakamali niya, siya ang magtitake place. Okay po? Amen? So, ulitin natin. Tingnan natin dito ha, sabi dito, you were anointed, cherub. Alam niyo po ba yung cherub? Cherubim. Cherubim. Ang akala ng iba, pag sinabing cherubim, ano? Yung mga baby na may mga pakpak, di ba? Ang cherub sa Panginoon, sa Bible, mga kapatid, pag sinabing cherub, that is the highest form of angels. Highest form, pinaka-highest form. And cherubim means plural. Cherub means singular. Tatlo silang cherub. Ako po. Amen po. Kaya nga yung maalala nyo sabi, he was anointed cherub who covers. Oh. Yung covering doon, mga kapatid, ibig sabihin yung who covers. He was the anointed who covers. Kasi itong mga angels, itong mga cherub na to, the highest form of angel, hindi po yung sanggol na may pakpak, mga kapatid ha. They are angels, they are the highest form. They rule the angel. Nakuha niyo po, walang baby na mag-rule sa anghel. Sila po ay mga ruler ng angel. Why? Because they were the anointed cherub to cover. Who covers? Pag sinabing who covers, they are protector. They are custodian. They are guardians. Nakuha niyo po? Amen? And anong klaseng guardian sila? They are guardians of God's righteousness. They are custodians of God's holiness. Kaya naalala niyo, mga kapatid, si Satanas, nung siya ay naibato na dito sa lupa, ang trabaho niya, nakikita niyo yung function niya dito, mga kapatid. Yung function niya dito, you were on the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of fiery stones. So, Tagalog. Yan po yung function ng archangel na nagko-cover.
they walk back and forth. Walk back and forth. Yan, panhing panaog. Bakit sila nagpapanhing panaog? Dito tayo kami mga kapatid. Kilala niyo si Job? Di ba? Minsan tinawag ng Panginoon yung mga anghel para magkita-kita sila or mag-meeting sila. Tama? Ayan. Nandun din si Satanas. Nakanya po? Si Satanas na po siya. Meaning to say, kahit si Satanas, kasi nung Lucifer pa siya, ang trabaho nila is walk back and forth. So kahit na siya ay Satanas na, ibig sabihin hindi nakasali doon, pero ang akala niya ay protector pa rin siya. Guardian pa rin siya ng holiness ng Panginoon. Nakanya po? Kaya, manhipanaog siya, manhipanaog. At tingnan niyo anong tanong ng Panginoon sa kanya. Sa Job, chapter... Saan ka galing? Saan ka lang galing? Job 1 verse 7, sabi niya, and the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Alam niyo mga kapatid, dapat hindi na ginagawa ni Satanas yun kasi hindi na siya archangel eh. Si Satanas na siya eh. So ibig sabihin, akala niya kasi, ginagawa pa rin niya yun eh. Nakuha niyo po? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, nakikilala natin ngayon kung sino may kagagawa ng lahat. Kung bakit tayo naghihirap, kung bakit tayo nagkakasakit, kung bakit tayo nalulubog sa problema, nalululong yung iba sa kung anong hindi magagandang trabaho, mga kapatid. Yan, ito ang nasa likuran. Anong sabi niya? Ano nakita mo? Ito po. So, nagre-report po si Satanas. Tama? Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. O, tingnan nyo. Diba? Amen. O, alam nyo na yung story ito, diba? Siya yung kumontra. Subukan nyo, Panginoon. Pagkasakitin niya. Subukan nyo, Panginoon. Diba? Amen? Bakit? Sinusubukan niya ang Panginoon. Gusto niyang masira, gusto niyang yung ma-compromise ang Diyos sa gagawin niya. Gusto niyang ma-compromise. Katulad nito mga kapatid. Kaya ang Panginoon, nung kumain ang tao, nung kumain ang tao ng bunga kahoy ng pinagbabawal, di ba? Sa tingin niyo, natuwa si Satanas? O nalungkot? Kasi kumain siya ng bunga kahoy ng mabuti at masama. Nalungkot po ba? Parang, Pastor, hindi ko sigurado kung nalungkot si Satanas eh. Hindi ako sure. Palagay ko, ang Diyos ang natuwa. Ang tanong ko, nalungkot kaya natuwa ba si Satanas nung kumain ang tao? Oo. O nalungkot? Natuwa. Ha? Natuwa. Alam, Pastor Ray? Natuwa. Okay, natuwa. Kala ko may sumasagot na lungkot na lungkot. Ayaw nga yung pakainin eh. Kaso mapilit yung tao, gusto niyong kainin. Tingnan ko lang kayo mga kapatid kung nakakasunod kayo eh. No? Parang nagkaganyan din kayo mga kapatid eh. Parang hindi nyo alam to. Bago ba to mga kapatid? Bago. Story na to eh, tama? Kaya lang, minsan, nalilimutan natin, hindi natin alam eh. Pero yun yung nangyari. They are guardians. So the cherub are guardians. Amen? Nung time na ang tao nagkasala at inilabas sila ng Eden ng Diyos, ng tao, anong ginawa ng Diyos? Pinabantayan sa cherub yung tree of life. Wala nang papasok sa Garden of Eden. Why? Because these cherub are guardians. They are protectors. They are custodian of God's righteousness and holiness. Sa Genesis, basahin niyo po.
Genesis chapter 3 verse 24. So he drove out the man and he placed cherubim. Oh, yan, cherubim. Ilan yung cherubim? Dalawa yan. Kasi si Michael and Gabriel. Cherubim of the east of the Garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. So, ang function ng archangel na to, because they are the highest form of angels, they rule all the angels. They are the rulers of angels. They are rulers. They are guardians. Pinoproteksyonan nila, ginagwardyahan nila na walang makakapasok doon sa holiness, sa righteousness ng ating Panginoon. At nandun yung flaming sword na mamamatay ang sino mang pumasok po doon. Hindi po ba tayo mga kapatid? Kaya, even, because this is a covering, kaya tingnan nyo mga kapatid, nung ipagawa ng Diyos yung Ark of the Covenant, maalala nyo, bakit pinalagyan ng Panginoon yung covering ng, yung cover ng Ark of the Covenant, pinalagyan po niya ng cherubim na ginto, na naka-cover. Yan. Yan, di ba? Sa Exodus, basahin po natin yan. Exodus chapter 25, verse 18. Ang sabi ng Panginoon dito, and you shall make 2 cherubim of gold, of hammered work, you shall make them at the 2 ends of the mercy seat. Make 1 cherub at one end, and the other cherub at the other end. You shall make the cherubim at the 2 ends of it, of one piece with the mercy seat. Oh, amen po ba? Nakita niyo po yung mercy seat. Nakita niyo na po yung mercy seat, mga kapatid. Oh, ito. Oh, ito. Ayan, ayan. Nakita niyo to. Oh, ito. Dito kayo tumingin, no? Nandito yung Ark of the Covenant. Oh, wala kasi doon eh. Na tayong connect. Oh, nakikita niyo dito, mga kapatid. Oh, yan. Yan yung ark, yung box. Sa ibabaw ng box, nandun yung dalawang cherub. Isa sa magkabilang dulo. Isa rito, isa dito, at pareho silang naka-cover. Anong kino-cover nila? Yung seat. The mercy seat. Ang tinatawag na mercy seat is yung takip ng box or the ark. Ang nasa loob ng ark ay ano? Ano po? The Ten Commandments. The Ten Commandments, bakit nandun yun sa ilalim ng Ark of the Covenant? Yung Ten Commandments ay nandun sa loob ng Ark of the Covenant because it represents man's rebellion. Okay? Amen? Ito yung time ng tao nag-rebel against God. Nasabi nila, gagawin namin ang lahat. Panginoon, anong iutos mo? Gagawin namin. Pero mamukat-mukat mo mga kapatid. Number 1, utos ng Panginoon, sinuway nila. Nagtayo agad sila ng goyang ginto. Number 1 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kaya ang ginawa ni Moses mga kapatid, nung makita niya na ang tao ay nagtayo na ng goyang ginto, binasag po niya yung tapyas na yun. Okay? Amen? So yung tapyas na yun, pinapasok ng Panginoon doon sa Ark of the Covenant. Bakit? Sapagkat ayaw ng Panginoon na makita ang rebellion ng tao. Nasusuklam ang Diyos. Kaya nga ipinasok yun doon sa loob ng Ark of the Covenant at tinakpan. At yung tinakpan na yun mga kapatid at nilagyan po ng archangel or cherubim na nakakover po doon. Sapagkat kaya yung Ark of the Covenant mga kapatid, doon inihasik, winiwisik pala yung dugo na kinukuha ng high priest. Papasok sila doon sa Holy of Holies at wiwisikan po ng dugo, yung dugo ng hayop, yung etong mercy seat na to. Ito. Yung mercy seat na to. Okay? Yung mercy seat. Ibig sabihin, yung angel doon nakaganon. Kung ito yung dalawang
angel, yung isa doon, nakaganon yung pakpak, na ganyan, nakatingin dito. Bakit dito nakatingin? Sapagkat yung mata ng anghel, nagre-represent ng mata ng Diyos. Ako niyo po? When I see the blood, sabi ng Panginoon, when I see the blood, I will pass over you. Kaya nandito makikita niyo yung kahalagahan ng dugo. Na lahat sa mata ng Diyos, lantad. Ako niyo po? Lahat makikita ng Diyos. Lantad kahit na tumatagos kahit saan. Pero kapag nakita niya yung dugo, mga kapatid, yun lang, yung dugo yung dugo ay walang makita ang Panginoon doon sa loob. Kung ano yung laman ng arko, hindi niya nakikita. Why? Because there is blood. At dahil doon sa blood na yun, walang nakikita ang rebellion. Yung anghel, mga kapatid, which represents the eyes of God, wala sila nakikita. Kaya yung priest, nakakapasok. Naalala nyo yung ark na yun, parang larawan din siya ng Garden of Eden. Na anong meron sa Garden of Eden? Yung Tree of Life na binantayan ng dalawang anghel na merong espada. Tama? Oh. Ngayon, yung high priest sa tabernacle, kapag sila sumasamba, naghahandog ng sin offering, yung dugo na yung mga kapatid, pumapasok doon sa Holy of Holies at binibisit yung dugo. The redeeming blood. At kapag nakita ng anghel, yung mata nila nakatutok doon sa dugo, kapag nakita nila yung dugo na yung mga kapatid, hindi na nila nakikita kung ano nasa loob nun. Yung rebellion, hindi na nila nakikita. Kaya dahil sa dugo din ng Panginoon, mga kapatid, hindi na nakikita yung ating masamang gawa. Sa panahon nila, ganun. No? Covering po yung dugo. Pero sa panahon natin ngayon, now that we believe, dahil sa yung ibinuhos ng dugo ay hindi dugo ng hayop, dugo ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Yung kasalanan natin, because of the blood, we are washed. All our sins has been removed at the cross. Past, present, and future. Amen. And God raised Jesus from the dead because you are declared righteous. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, sila yung guardians. Sila yung archangel. At ito rin, mga kapatid, ang nakita ni Mary noong Resurrection Day. Sa John. Basahin natin. Nung si Mary po, chapter 20, nung si Mary ay pumunta doon sa tomb, sa libingan ng Panginoon on the Resurrection Day. Tama po ba? At siya yung unang pumunta doon. No? Kaya lang, nung makita niya, nung sabi niya, mga kapatid, na wala na yung bato, bumalik siya at tinawag niya yung ibang alagad, si John at si Peter. Bumalik sila doon. So, nauna ngayon sila Peter and John. At nung makita ng dalawang disciple na bukas na yung tomb, wala nang Panginoon doon dahil nabuhay na siya magmuli, di ba? Tama? Ang nakita ng mga alagad, mga kapatid, ay yung pong linen cloth, yung damit ng Panginoon na malinis, na nakatupi na po doon. So, nung makita nila, wala ang Panginoon, umalis na ngayon yung mga alagad at ang naiwan po doon ay si Mary. Si Mary Magdalene. At umiyak si Mary Magdalene. Umiyak siya, sabi niya, saan nila dinala ang Panginoon? At sa pag-iyak niya, kasi naiwan na siya doon, mga kapatid, nalulungkot na siya. Tignan nyo yung pagmamahal, yung pagmamahal niya. No? Nandun, nahanap niya ang Panginoon. Talagang gusto niya makita ang Panginoon. Sumilip siya ulit, mga kapatid, doon sa libingan ng Panginoon. At alam niyo kung ano nakita niya? Sino nakita niya, mga kapatid? Basahin niyo po. 12. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing tulunan at ang isa naman sa paanan. No. Amen? Yan ang sa English. But Mary stood outside by the tomb weeping. Iyak siya. And she wept. She stooped down and looked into the tomb. Verse 12. And she saw two angels. Oh, yun. Sino yung two angels na yun? Kasi tatlo yan eh. Bakit dalawa na lang? Kasi nga si Satanas, hiwalay na, di ba?
They are guardians. Oh. And she saw two angels, cherubim, no? While sitting, ibig sabihin two angels na to, maaari ito si Archangel Michael and Gabriel. Two angels, one of them, the head, and the other at the feet. Paano ba humiga ang Panginoon? Di ba nakahiga? So, isa sa ulo, isa sa paanan. Yung ark, paano isura ng ark? Di ba box din siya? Isa sa dito sa tabi, isa dito sa tabi, nandiyan yung anghel. On the resurrection day, ang nakita na lang ni Mary ay yung dalawang anghel na nakaupo dito, saka dito. Ang nakita niya ay ang tunay na mercy seat. The real atonement has been made. Yung tunay na pag-atone, ng pagtubos, atonement, atoning, ng pagtubos sa kasalanan, mga kapatid, ay nakita ni Mary. Kaya nga tayo ngayon, mga kapatid, lagi tayong nagkakalak, lagi tayong nagsasaya, nagpupuri, at ang sentro ng pagpupuri natin, hindi po kung sino, walang iba, ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Siya lang. Tayo po lahat ito ngayon, mga kapatid. At tayo po'y magpasalamat at tumawid po sa ating Panginoon. Glory to Jesus. Maybe on Sunday, mga kapatid, I will share to you yung karugtong nito kasi sabi ko sa inyo, hindi kaya. No? Kaya nga ako, I encourage every one of you, mga kapatid, na namnamin natin yung mga pinapahayag po sa atin dito. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na masingitan tayo at hindi natin mapakinggan kasi alam nyo, dito hiniribili ng Panginoon lahat. Gusto ng Panginoon maging handa tayo. Gusto ng Panginoon maging victorious po tayo sa buhay natin. Makawala tayo doon sa anumang bagay na sitwasyon natin. Ang way natin, mga kapatid, para makawala doon is to have sight. Don't lose sight. Don't lose sight of Jesus. Amen. Alam niyo po, ang walang ibang pinangaral dito, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Only Jesus is the way to the Father. O hindi mo makikilala ang Panginoon ng iyong. Alam nyo, alam natin yung ginawa ng Panginoon. Yes, alam natin. Pero, mahalaga yon. Higit na mahalaga yung makilala mo who He is. He is your personal Lord and Savior. Amen. Amen po, mga kapatid. Tandaan nyo, ang rapture, mangyayari po sa marriage. Marriage po ito. Kasalan po ito. Dito pa lang, nagpapakasal na tayo sa Panginoon. Pagkasal ka, ang dapat puso isip mo, walang iba, siya lang. Kaya maging sa pag-aasawa, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, well, husband, sabi niya, mahalin mo ang iyong asawa. Tama? Involve mo ang Panginoon sa pagmamahal mo sa asawa mo. Paano? Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo siya. Sapagkat kung paano ang Panginoon minahal niya ang iglesia, gayon din ikaw. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa iglesia. Mahalin mo ang lalaki ay yung asawa gaya ng pagmamahal ko sa iglesia. Ganon din ang babae, mga kapatid. Submit to your husband. Submit. Magsubmit ka. Paano ka sasubmit? Sabi niya, Pastor, ang hirap naman magsubmit sa asawa ko. Mas magaling pa ako dyan. Sabi ng Panginoon, mag-submit ka katulad ng pag-submit mo sa akin. Ganon din sa mga
alipin, sa mga nagtatrabaho. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Maglingkod kayo na para ba kay Kristo kayo naglilingkod. Huwag kayong maglingkod yung sa, ang tawag ito, yung eye pleasing. Huwag kayong maglingkod na parang piniplease mo lang ang tao. Huwag kayong maglingkod sa amo nyo. Maglingkod kayo katulad ng paglingkod nyo sa Panginoon. At ang sabi naman niya sa Masters, mga kapatid, ituring mo ang iyong mga alipin na para ba ikaw din ay mayroong Master. Involve Jesus in your life, in your family, in your marriage. Involve Him. That's the kind of worship God wants. Sa pag-asawa mo, involve mo ang Panginoon. Kung paano mo mamahalin ang asawa mo, mahalin mo siya. Katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Paano ka ba minamahal ni Kristo sa iglesia? Mahal tayo ng Panginoon kahit tayo nagkasala. Minamahal tayo. Kahit ang tayo nagkakamali, natatawag tayo. Inuunawa tayo. Inihalan niya kayo ng sarili. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Mahalin mo ang iyong asawa. Katulad ng pagmamahal ko sa iglesia. At kayo mga babae, submit! Katulad ng pagpapasakop nyo sa akin kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Kaya dito sa church, tayo po'y babae. The church is a woman. Ang gawa ng babae is to submit to the man. Who is the man? Jesus Christ. Kaya kung alam natin mga kapatid na tayo ay babae, submit tayo. Makinig tayo. Sumunod tayo. Yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang pagsunod sa Diyos, hindi yung ginagawa mo yung gusto mo. Ang pagsunod sa Diyos ay yung ginagawa mo kung ano ang iniutos sa iyo ng Diyos. Yan ang tunay na pagsunod. Hindi yung ginagawa mo para sa Diyos, kundi yung ginagawa mo na gusto ng Diyos na gawin mo para sa Kanya. Amen. Amen. God loves you. He loves you so much. Hallelujah. Hallelujah. Kung tayo man ngayon ay hindi na nahirapan tayong intindi mga kapatid, we just need to put our trust in the Lord. Magtiwala lang tayo. And later on, marirealize mo habang nakikinig tayo, patuloy tayo nakikinig, lalo lumilinaw, lalo lumiliwanag sa atin ang layunin ng Panginoon sa atin. Thank you, Jesus. Taas mo natin ating kamay. Lord, salamat po. Father, in Jesus' name. Thank you, Lord, for this opportunity, sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, nandito kami at narinig po namin ang iyong salita. Malinaw, Panginoon. Very clear, Lord. Kung ano ang sinasabi mo po sa amin. Lord, salamat po. Kami lang po nakakalam. Kami lang po nakakaintindi. Sapagkat kami po mismo ay personal mong kinakausap. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-iingat sa amin. Lord, we put our trust in you. Thank you, Father, because of your Son. He was delivered for our offenses, for our sins, Panginoon. He died on the cross for our sins. And you raised Him up because we are already forgiven. We are justified by faith, Panginoon. Lord, thank you. Because we are forgiven, we are now the righteousness of God in Him. And all the blessings of the righteous is now upon me. Thank you, Lord. I am now righteous in the eyes of God. Lord, thank you. Sapagkat nakikita mo kami, hindi ayon sa pagkakilala namin sa aming sarili.
Higit mo po kami kilala, Panginoon. Lord, salamat po. Kaya kami po nagtitiwala sa iyo. Hindi mo po kami kilala. Hindi mo po alam kung sino kami, Panginoon. Lord, salamat po. Minsan, nakala namin, Panginoon, kami na po ang pinakamasama. Kami na po ang pinakakawawa, Panginoon. Pero salamat, Panginoon. Sapagkat hindi mo po kami tinitingnan na kawawa. Tinitingnan mo po kami bilang iyong anak. Bilang iyong anak na iniingatan, bilang iyong anak na minamahal, at sinusuplayan, Panginoon. Pinuprovide, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Sa oras na ito, Lord, kami po'y natuto, kami po'y nakinig. Ingatan mo po ang mga salita na narinig po namin sa aming puso. Salamat, Panginoon, sa lahat na ginagamit mo sa bahay na ito, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang lagi magpaalala sa amin. Paalala mo po sa amin lagi, Panginoon, na ang lahat ay hindi tungkol sa amin, kundi tungkol lamang sa iyo, Panginoon. Tungkol sa ginawa mo, tungkol sa binayaran mo sa krus, at tungkol sa kung sino ikaw, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Ama, ikaw ang nagsusupply, ikaw ang nagpo-provide, ikaw ang nagmamahal na higit sa amin. Kaya sa kanino man, Panginoon, mahal ka namin, pero higit mo po kami mahal, Panginoon. Mahal ka namin sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po sa lahat na ginamit mo. Salamat po sa Mawit, Tugtog, sa mga associate pastors. Salamat, Panginoon, sa lahat na nakinig sa araw na ito. Maging sa mga kapitbahay namin, Panginoon, alam ko, Lord, may plano ka sa kanila. Tinawag mo sila, Panginoon. Lord, ikaw po, Diyos, ang bumilos sa buhay nila. Pagpalain mo sila. Tingin mo po ang nilalaman ng kanilang puso. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, habang sila'y nakikinig, Panginoon. In Jesus' name, thank you, Lord. And for this coming week, the Lord bless every one of you, preserve you, keep you, through His blood, through the blood of Jesus. Keep you from all harm, from all danger, from every sickness, from every disease, from every calamity, from every darkness. The Lord covers you with His own blood in the name of Jesus. And the Lord preserve you, bless you with the blessings of Father Abraham. Thank you, Jesus. The Lord make His face shine on you and bless you. You, your family, your children. The Lord grant you peace, shalom, health, well-being until Jesus comes. Amen. Throughout this week, in Jesus' name, amen and amen. God bless you. And the Lord loves you so much. Amen. Yes,